Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo. About naman ito sa WPS natin. Hindi siya WPS pala, about to sa China at sa Taiwan. Yun, ang video ito mula kay Historiador. So meron itong pamagat na hala, China, naggalit sa Taiwan. Buong puwersa, pinaliligiran ang Taiwan. So, yun, bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. At yun, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, hala, China, naggalit sa Taiwan, buong puwersa, pinaliligiran ang Taiwan. So alam naman natin may na sobrang gigil na talaga yung China dito na bawiin tong bansang to. Ewan ko ba, ba't pinipilit pa rin ng China? Grabing pagkagahama naman. So yun, again, Historiador Pilipino, like, comment, share, subscribe. Start. Ito na, China, naglabas na naman ng panibagong pangaharas sa Taiwan. Pinataas ang mga pagsasanay at presensya ng kanilang mga barko at eroplano sa paligid ng Taiwan. Ano ang ibig sabihin nito? May balak na bang atakihin ng China ang islang matagal na nilang gustong mabawi? I think hindi pa rin, siguro may talaga, may balak yung China dyan, pero I think hindi pa ito yung time. 70 Chinese Navy boats at Coast Guard nakapalibot na rin sa Taiwan. Grabe, 90. US, Pero in fairness, yung Pilipinas, umabot ng mga 200. Japan at Pilipinas may nilulutong plano. Ano ang Trilateral Maritime Dialogue? At paano ito magiging sagot sa banta ng agresibong aksyon ng China? Yun, so excited. Mga kahistoryador, nitong Miyerkules, tahasang ipinahayag ng China na gumagawa ito ng mga preventive measures upang maprotektahan ang soberanya ng kanilang bansa. So kayo lang ang pwedeng gumawa ng preventive measures. Yung mga bansa, especially Pilipinas, Taiwan, or yung mga bansang hinaharas nyo, hindi pwede. Kayo lang. Iba din kayo mag-iisip ha. Ang deklarasyong ito ay kasunod ng mga ulat na pagtaas ng presensya ng mga eroplanong pandigma ng China sa paligid ng Taiwan, na nag-udyok naman sa Taipei na himukin ang Beijing na itigil ang mapang-akit nitong mga aksyon malapit sa kanilang bansa. Kaya ang tanong tuloy ng karamihan, sasalakay na ba ang China? Sa ngayon, ang militar ng China ay hindi pa naglabas ng anumang komento hinggil sa mga operasyong ito at hindi pa nakukumpirma kung ang mga aktibidad na ito ay bahagi ng mga patuloy na pagsasanay militar. Siyempre, kapag ganyan, kung sakaling, halimbawa ganyan, may mga barko ng China, tapos, tawag dyan, considered siya as parang threat na or kanang Bisaya talaga, considered na siya as may pananagutan ka na or may na-violate ka na. Of course, ang sasabihin ng China dyan, drills lang naman namin to, exercises lang naman namin to. Hindi naman amin yung mga yan. Isip rin ng Taiwan na ang mga agresibong aksyon ng China ay may kinalaman sa papasok na administrasyon ni President-elect Donald Trump ng US. Para bang sinasabi ng China na handa sila kahit pa nga si Trump na ang maupo sa pinakamataas na posisyon sa Estados Unidos. Tingnan nga natin. Subukan nyo nga China. Subukan nyo nga kanain yung mga may ka-MDT ng Amerika. Subukan nyo nga. Tiyak naman kasi nakakampi si Trump sa Taiwan at mas magiging mahirap ito sa China kung magkataon. Binibigyang diin ni Zhu Fenglian, isang tagapagsalita para sa Taiwan Affairs Office ng China, ang matatag na paninindigan ng pamahalaang Chinese na muling mabawi ang Taiwan sa kanilang nasasakupan. Grabe yung ganyan, meron nang presidente sa Taiwan, gusto pa nilang bawiin. I think gusto lang talaga nilang kunin yung Taiwan para, makaklaim din sila ng mga dagat. 'Di ba? Kasi syempre parang yung Taiwan yung nagiging nila yung kunyari kamay nila ba na parang kita nyo yan, umabot yung kamay namin diyan. Kaya yung dagat na yan sa amin yan. Parang ganyan. One China policy ay nararapat daw na sundin ng Taiwan at kailanman ay hindi nila tatanggapin ang pagiging separista nito.
Sa paghahanda sa pagpoposisyon ng militar na ito, iniulat ng Department of National Defense ng Taiwan ang isang kapansing-pansing pagtaas sa aktibidad ng militar ng China, partikular sa loob ng 24 na oras. Nakita nila ang 53 sasakyang panghimpapawid na nagpapatakbo sa paligid ng isla, kasama ang presensya ng 11 barkong pandigma at 8 barko. Bilang tugon sa lumalalang tensyon, ang pamahalaang Taiwanese ay patuloy na tinanggihan ang mga pag-angkin ng soberanya ng Beijing. Yun, syempre, mga ngamot na naman ng ulo si Xi Jinping yan. Na nagsasabi na ang mga mamamayan lamang ng Taiwan ang may otoridad na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang kinabukasan. Grabe yung mga Taiwanese ba, parang mga Pilipino lang din kita nyo yung nila, yung ambience, yung vibes. Parang mga nasa kalsada lang din natin Hinatulan ni Karen Kuo, tagapagsalita ng tanggapan ng Pangulo, ang mga maniobra sa militar ng China na tinatawag itong malinaw na pagkagambala sa katatagan ng rehiyon. Sa kabilang banda, ayon sa ulat ng Reuters, tumaas ang tensyon sa Taiwan Strait matapos Reuters pala yung pagbigkas nung nakala ko Reuters or Reuters pala. I-announce ng Taiwan ang high alert sa buong bansa dahil sa mga military exercises ng China. Ang mga pagsasanay na ito na inilarawan ng isang source bilang ang unang major military drills sa malawak na bahagi ng rehiyon ay nagpapakita na lumilipad ang mga aircraft ng China sa airspace ng Taiwan. Kasama nito ang ilang pag-deploy ng malaking bilang ng mga barkong pandagat at Coast Guard ng China. Isang senior security official ng Taiwan ang nagulat na mayroong halos 70 barko ng Navy at Coast Guard ng China na nakapalibot sa Taiwan. Sa southern... Grabe sobrang dami din kasi yan yun nga, parang tinatakol na din kasi ng mga expert yan na parang ang ginagawa ng China nag-show force lang talaga sila. Parang nangi-intimidate ba na kita nyo, ganito kami kalakas, papalag kayo. Parang yung mga bullies ba na nasa labas lang nag-aabang, di ba? Babanta. Hindi siya nagbabanta kasi parang show force nga lang, di ba? Pero syempre, iba na kasi ngayon, yung mga ganyang actions is mako-considered na yan as, threat. Di ba? Kasi syempre, bakit ka aaligid-aligid dyan? Like, tapat na sa sikat ng araw, para kang holdupper na nandyan lang nakaabang lang ba, masamang tao na nakaabang lang. Syempre kahit ganyan yung Taiwan, kabado din yung mga yan kasi sobrang laki ng China 'di ba? Tapos ganyan, buti na lang talaga yung pagiging kabado nila may kasama pa rin pagtindig, 'di ba, na kahit sige, normal lang naman siguro nakabahan kami kasi malaking bansa yan 'di ba? Pero syempre, hindi namin isusuko yung Taiwan, sa amin to Like din sa Pilipinas na yan din yung gusto nating mangyari na kahit gaano pa man kalaki yung China. Syempre, hindi talaga kahit anong yung mga pangwawater ka nila, bahala kayo dyan. Basta hindi nyo maangkin yung West Philippine Sea namin. 'Di ba? Kahit pangalanan nyo pa yan, yung teritoryo namin, hindi nyo makukuha yan. So, ganyan ba? Islands ng Japan at sa East at South China Seas. Tinatayang 2 sa mga ito ay mga barkong pandigma. Natatakot tuloy ang opisyal kung ito na nga ba ay talagang paghahanda ng China na baka isang araw mula ngayon ay magulat na lamang ang lahat sa biglaang pag-atake ng China. Pero diba? Like harap-harapan talaga yung pang-oogig, Nabi rin ng senior official na ang pagkilos ng China ay itinuturing na tugon sa kamakailang paglalakbay ni Taiwanese President Lai Ching-te sa Pasipiko, kung saan siya ay may mga stopover sa Hawaii at Guam. Ang Taiwan's Defense Ministry ay nagulat na ang Beijing ay nagtatag ng 7 temporary reserve areas sa airspace sa silangan ng Fujian at Zhejiang provinces hanggang Miyerkules. Mahirap ito mga kahistoryador dahil pinipigilan nito ang mga sasakyang panghimpapawid na dumaan sa nasabing airspace at maaring magpabago sa normal na operasyon, partikular sa mga eroplano ng Taiwan. Biruin mo, para itong isang barrier na inilabas ng China na sinasabing bawal kayong dumaan dito.
dahil ito ay aming pagmamay-ari. Ang Diba? Notice to Air mission Sobrang napaka-diktador, di ba? na inisyu ng China ay naglista ng mga eksaktong coordinate ng 7 lugar. 2 sa mga ito ay nakaharap sa Taiwan, habang ang iba ay nasa kahabaan ng baybayin ng Zhejiang at sa labas ng Grabe, ano? Beijing, Shenzhen, Shandong, Chengdu, Shanghai, Zhejiang, Guangdong, Hong Kong, Macau, Hainan. Grabe, yung sorting facility, saan dyan? Shanghai. Mga kahistoryador, tila mabait pa nga ang Taiwan dahil hiniling ng gobyerno ni Lai Ching-te noong Miyerkules sa China na itigil ang patuloy na military activity nito sa mga kalapit na tubig na nagiging Tapos? sanhi ng panganib sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Ang tanong, makikinig ba yung China? Yung sobrang kunat na ng lapok na Pinahayag yan? ng Foreign Ministry na ang mga aksyon ng China ay unilateral at nakakagambala sa international na pagpapadala at kalakalan. Sa isang pahayag, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs na tumutugon ito sa pagdami ng mga barko ng Chinese Naval at Coast Guard sa First Island Chain na kinabibilangan ng Japan, Taiwan at bahagi ng Pilipinas. Taimtim nilang hinihiling na ang Beijing ay agad na itigil ang militarisasyon Ay, agad at na lahat ng itigil ang hindi militarisasyon. makatwirang aktibidad na naglalagay sa panganib ng kapayapaan Ulit-ulit. sa rehiyon. Taimtim nilang Ulit-ulit. hinihiling na ang Beijing ay agad na itigil ang militarisasyon at lahat ng hindi makatwirang aktibidad na naglalagay sa panganib ng kapayapaan sa rehiyon. Pero alam nyo ba ang naging sagot ng China rito? Hindi Siyempre, ano pa ba yung isasagot ng China? Siyempre, sila na naman yung sila yung victim. Ganyan naman yung pattern nila eh. Kahit na harap-harapan or kahit for sure alam ng China na minsan mali din sila. Inaano na lang nila, pinagpatuloy na lang nila kasi siyempre, nakakahiya din naman yon, di ba? Parang itong China ayaw tumanggap ng pagkakamali eh. nila ito pinansin at tila binaliwala ang pakiusap ng Taiwan. Matigas talaga ang Diba? Beijing at ibinalik ang sisi sa Taiwan. Di ba? Same pattern sa ginagawa nila sa Pilipinas. Lap ka ba, Hindi boss? nila hahayaan na maging dominante ang isla at ito ang dapat sumunod sa kanilang batas. Hindi rin nila umano Ito din si hahayaan ang anumang provokasyon mula sa Taiwan. Dahil sa patuloy na provokasyon ng China sa rehiyon, ito ngayon ang pinag-aaralan ng 3 bansa, Estados Yun. Unidos, Japan at Pilipinas, na magsagawa ng isang plano upang pigilan ang pagiging agresibo ng Beijing. Subalit, paano nila ito gagawin? Sa ngayon, Si Trump na bahala dyan, men. Or, can you imagine na lang, ipagsama natin yung sa Japan, si Trump, tapos si BBM. Tingnan natin kung ano yung magagawa nilang action, Or ewan ko na lang if ever, kunyari sabihin ni Trump na, BBM, gusto mo ba iskorta natin ng US Navy yung dyan? Mga winawater cannon nyo. Ewan ko lang kung ano yung desisyon ng Pangulo natin dyan. ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan ay nagtulungan sa isang makasaysayang trilateral maritime dialogue sa Tokyo na ginanap lamang noong December 10, 2024. Sa unang pagkakataon, nagtipon ang mga opisyal mula sa 3 bansa upang talakayin ang mga estratehiya laban sa patuloy na pananalakay ng China sa South China Sea. Yun. Ayon sa isang pahayag mula sa US State Department, tinalakay ng mga diplomat ang mga seryosong alalahanin hinggil sa mapanganib at labag sa batas na pag-uugali ng People's Republic of China. Sus, yung lang talaga, kung effective lang sana talaga yung tinatawag nating diplomasya or ano ba yung mga diplomatic protest or whatsoever na diplomat na yan. Sana wala nang gulo kung pinakikinggan lang talaga ng China. Kaso itong China sobrang taas din kasi ng sungay nila eh, 'di ba? I think siguro dahil sobrang sobrang confident nila sa depensa nila, sa sa lakas nila, sa laki ng bansa nila. I think sa sobrang confident nila, bahala kayo diyan. Wala kaming paki sa inyo. 'Di ba? Pero kung sumunod lang talaga sila, wala sanang ganitong gulo eh. Sa karagatang ito,
Binanggit ng mga opisyal na kabilang sa agresibong hakbang ng Beijing ang mga paulit-ulit na pagharang at panggigipit sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na Yun. naglilimita sa kanilang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ang ganitong Yun. pag-uugali ay nagbabanta hindi lamang sa kalayaan ng Pilipinas, kundi pati na rin sa mga karapatan ng ibang bansa na maglayag at lumipad sa rehiyon. Ipinahayag ng Foreign Ministry ng Japan ang kanilang suporta para sa mga pagsisikap ng Pilipinas na maayos Di ba? Kita nyo. Sobrang ano din. Sobrang, parang ganun din yung Pilipinas at yung Japan. So at least na lang, kahit pa paano, meron talagang mga bansa na, nagtitiwala sa atin or, tayo yung pinipili over sa China. So thank you. ang mga alitan sa South China Sea. Kasabay ng muling pag-asa na susundin ng lahat ng partido ang award ng Arbitral Tribunal na nagtatakda sa mga karapatan ng Pilipinas. Tinalakay din nila ang mga pagkakataon upang palakasin ang hinaharap na trilateral na kooperasyon, kasama ang pinagsamang pagsasanay at pagpapatupad ng batas sa dagat. Ang talakayan ay bahagi ng mas malawak na layunin na itaguyod ang isang libre at bukas na Indo-Pacific, kung Indo-Pacific. saan ang tatlong Yung Indo-Pacific din talaga, men. Sobrang dami kasing bansa na makikinabang yan, men. 'Di ba? Imagine niyo na lang if ever maangkin talaga ng China yan. Isa na dadaan yung ibang mga bansa. 'Di ba? Siguro kung makakadaan man yung ibang bansa diyan, baka may bayad na. 'Di ba? Baka maniningil na yung China or baka gusto lang talagang solohin ng China yung buong karagatan ng South China Sea kuno, yung 9-dash line nila. Pero syempre, hindi tayo papayag dyan. Sobrang daming bansa na against dyan. Diba? Kasi kung magtatagumpay ngayon yung China, wala na. Good luck sa new generation dyan. Kaya dapat talaga ngayon pa lang trabahuin na yan. bansa ay nagkasundo na magsagawa ng mas malalim na collaboration upang tugunan ang mga hamon sa seguridad. Ang pagkakaroon ng dialogo ay itinuturing na isang mahalagang milestone para sa Pilipinas, Japan at US na nagpapakita ng lumalalim nilang kooperasyon. Ipinakita nito ang kanilang walang tigil na pangako para sa isang secure at rule-based international order, alinsunod sa internasyonal na batas tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Sa Diba? Doon pa lang, arbitral award. Sa atin na yun. Pero wala, pilit inagaw ng China. Kapal ng Katapos mukha, ng diba? talakayan, inihayag ni Undersecretary Maria Lazaro ng DFA ang kahandaan ng Pilipinas na mag-host ng susunod na Trilateral Maritime Dialogue sa 2025 bilang Sana patunay i-epekto. ng kanilang dedikasyon sa patuloy na pakikipagtulungan Diplomasya. at pagpapalakas ng maritime security. Ikaw mga kahistoryador, ano ang masasabi mo sa nilulutong Trilateral Maritime Dialogue ng tatlong bansa? Sang-ayon ka ba na magkaroon ng magkakasamang pagsasanay ang US, Japan at Pilipinas upang Siyempre. pigilan ang China? Comment down below ang So, yun lang naman mga kanoisy. So, yun kayo. Ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito mula kay Historiador. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Nandyan na naman yung China, diba? Sobrang kapal ng apog. Kinakapalan na yung apog. Sobrang kapal talaga ng apog nila, men, na yun, parang inaano nila yung Taiwan eh. Ini-intimidate nila yung Taiwan eh. Biruin mo, padalhan mo ng sobrang daming barko. Tayo, medyo naano na tayo dyan na magpadala nga sila ng barko dyan sa teritoryo natin. Kasi yun, kinaya-kaya nila tayo eh. Pero yung Taiwan kasi, parang kung tinitake ng China na or inaano nila na kalahin nila or kalahin nila yung Taiwan, bakit ginaganyan nila? Can you imagine that if ever part talaga yung Taiwan sa China, bakit hindi nila binibigyan ng freedom? 'Di ba? What more na lang yung Pilipinas na hindi din nila kaano-ano.
hindi din nila tayo bibigyan ng freedom. Kaya syempre, ano pang inaasahan natin kahit sabihin natin na yung mga diplomasya, dialogo or whatsoever. Wala, I think hindi siya uubra sa China kasi yun nga, yung China, sobrang close-minded niya eh. 'Di ba? Pwera na lang siguro kung palitan nila ng presidente yan na hindi ganyan kagahaman, pero I think malabo. Malabo kasi syempre may mga ano din yan eh, may mga ang mga nasa baba pa ni Xi Jinping or nasa likod ni Xi Jinping na same lang din ng layunin kay Xi Jinping, 'di ba? So I think sobrang labo talaga niyan, men. 'Di ba? Kung wala talagang mangyayaring war diyan, wala, I think hindi malulutas yung problema na yan eh. Tapos yun nga, yung Indo-Pacific kasi, need kasi siyang ma-access talaga. Need siyang hindi mas mapasa kamay ng China kasi men, sobrang delikado niyan. 'Di ba? Ay nako, kailan kaya or sino kaya yung bansa na magtuturo ng leksyon sa bansang yan? 'Di ba? Ay nako, Xi Jinping, grabe ka na. Ikaw na talaga yung pinaka dapat ikaw yung sinasabihan ni Malupito ng lapok ka ba, boss? 'Di ba? Ay nako, nakakainis. So again, hanggang dito na lang muna guys. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. So again, Historiador, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo nakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Filipinoises out. Like, comment, share, subscribe.